resigned on April 29, 2011, thereby canceling the impeachment trial in the Senate. So, na-cancel ang impeachment kasi nag-resign siya. As impeachable offenses, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Furthermore, only one impeachment proceeding is allowed to be held against an official in a year, although the definition of the term impeachment proceeding and year have been debated. The House of Representatives has the sole power to impeach. Yan mga kaibigan, The House of Representatives has the sole power to impeach, while the Senate has the sole power to try the impeached official. So, yan mga kaibigan, malinaw The Senate has the sole power. Yan din yung sinasabi ni na Villanueva, ni na Kiko Pangilinan, ni na Erwin Po, ni na Bam Aquino, na ang Senado lang ang merong karapatan, na magdesisyon dito. Wala pong iba. Hindi po sila po pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Kaya nga ito pong nangyaring ito, pwede pang kung titignan natin mga kaibigan, pwede pa talaga itong ilaban. Kung ilalaban talaga ito ng Kongreso, ng Senado, pwede itong ilaban mga kaibigan, hindi pa ito final mga kaibigan. Hindi porket sinabi ng Supreme Court na ito unconstitutional ay final na. Hindi po ganoon, Pwede pa po itong ilaban. Kaya hindi pa po nakakasigurado yung mga DDS, Hindi pa nakakasigurado yung mga DDS guys dahil pwede itong ilaban, lalo na co-equal branch of government, Walang kumbaga, wala namang power ang Korte Suprema, para pigilan ang impeachment court. Kapag sinabi ng impeachment court na umpisa nila ang trial, lalong-lalo na nakapag-convene na sila. Yun pa mga kaibigan, Yun pa, nakapag-convene na sila. So once kasi na nakapag-convene na ang impeachment court, tuloy-tuloy yan mga kaibigan, hindi yan pwedeng i-stop, Hindi pwedeng i-stop yan. Ayon sa Constitution, once na nakapag-convene na ang impeachment trial, kailangan na yan ituloy at hindi na yan pwedeng itigil. Matitigil lang yan kapag nagkaroon na ng desisyon, whether to acquit or to convict, So kailangan muna nilang ituloy ang trial. Hindi maaari na basta-basta na lang na i-dismiss or hindi ituloy dahil nakapag-convene na. So marami po sila dyan malalabag na batas kapag yan ay hindi nila tinuloy. Diba? At ito po, alam naman natin na ang Constitution natin, the highest law of the land. Diba? Dapat ang Constitution natin ay sinusunod. So, sasabihin ng iba, ang Korte Suprema naman, the highest court of the land. Oo, tama yun. At dapat malaman ng Korte Suprema na ang sinusunod ng Senado ay ang Constitution. At walang nakalagay sa Constitution na pwedeng mag-intervene ang Korte Suprema. Isa lang ang dahilan para sila ay mag-intervene kapag merong nakitang abuse, pang-aabuso sa kapangyarihan. At yan ay kailangan nilang patunayan. Kasi mga kaibigan, mahihirapan silang patunayan yan. Dahil kitang-kita naman na wala namang pang-aabuso na ginawa ang Kongreso. Dahil kitang-kita naman na idinaan nila sa due process itong impeachment na to. Diba? So, hindi pa natin sigurado mga kaibigan, Hindi pa ito sigurado. Unless na lang kung ang Kongreso ay sumuko, Sumuko sila, ang Kongreso at Senado, at sabihin na, sige, kahit mali yan, yung ruling na yan, sige, kahit mali yan, tatanggapin natin. Yun lang mga kaibigan,
Pero kapag hindi sumuko ang Congress at ang Senate, tuloy talaga ito, mga kaibigan. Lalong-lalo na ang hiling ng taong bayan, ang sigaw ng taong bayan ay ituloy ang impeachment, no? Sabi ko nga po, mga kaibigan, sa post ko, kapag hindi ito itinuloy, mananatili sa utak, sa isip ng mga Pilipino na si VP Sara Duterte ay isang magnanakaw. Diba? Kasi hindi niya, wala hindi niya naipagtanggol ang sarili niya. Hindi niya nasagot. Ang daming katanungan, mga kaibigan. Ang daming mga katanungan ng mga kababayan natin na gusto ng kaliwanagan. Pero kung talagang ito ay hindi matuloy, ibig sabihin, mananatili sa utak ng mga Pilipino na si Vice President Sara Duterte ay isang magnanakaw. Diba? Yan po ang katotohanan. Real talk lang tayo, mga kaibigan, na walang paninira dito. Real talk ito, mga kaibigan. Alam mo yung mga ini-interview namin noon, no, sa mga university belt, isa lang sinasabi, gusto namin marinig. Anong sasabihin ni Sara Duterte? Gusto namin marinig ano yung kanyang reason. Sino ba? Sino ba si Mary Grace Beato? Sino ba itong si Kokoy Villamin? Sino ba itong mga amoy asim na to? Diba? Ano bang nangyari dyan? Bakit ba nagkaganito? Ang daming tanong ng taong bayan na gustong magkaroon ng kasagutan. Pero kung hindi ito matutuloy, ibig sabihin, mananatili sa utak ng taong bayan na si Sara Duterte ay isang magnanakaw. Yan, mga kaibigan. Dahil hindi niya nalinis ang kanyang pangalan. Kaya siya ay mananatiling magnanakaw, no? Sa utak ng mga Pilipino. Isa siyang magnanakaw na vice-presidente, no? So, mga kaibigan, no? The House of the Representatives has the sole power to impeach, while the Senate has the sole power to try the impeached official, no? So, yan po, mga kaibigan, ito po ay malinaw na malinaw. Okay, tingnan pa natin to. In 2005, Merceditas Gutierrez was appointed by President Gloria Macapagal Arroyo as ombudsman, succeeding outgoing Simeon Marcelo, who had resigned after appointment. Blah, blah, blah. So, in 2009, a group of civil society personalities led by former Senate President Chudito Salonga filed an impeachment case against Gutierrez on March 2. The complaint referred to the Committee on Justice headed by Arroyo's party mate at Lakas Kampi CND, no? So, cited these issues. So, ito yung mga issue, dami, no? So, okay, tingnan natin. On November 18, the House Committee on Justice dismissed the case. So, while deeming the complaint sufficient in form, it was deemed as not sufficient in substance. The committee report stated that the factual allegations are at best a rehash of the allegations of the impeachable offense of betrayal of public trust, and that the suspension of Tupas and Garcia were justifiable. The report was brought to the plenary on November 8. So in 2010 naman, 2 impeachment cases were filed against Gutierrez. So karoon na naman ng impeachment, no? 2010, both by left-leaning parties, first from Akbayan and one from Bagong Alyansang Makabayan, no? So sila yung nag-file. Tapos anong nangyari dito? Okay, yung complaint nila, mga kaibigan, ay failure to promptly on the Philippine National Broadband Network controversy, blah blah blah. Yan. So ito ang nangyari noon. Sufficient in form and substance. The House Representative Committee on Justice voted September 1, 2010 that the 2 complaints are sufficient in form. With the result, further hearings would be held to determine if the 2 complaints are sufficient in substance. So a week later, the committee voted that the 2 complaints are sufficient in substance. The first complaint passed
via a 41 and a 14 vote, while the second complaint passed with a 41 and 16 vote. Yan. So, ang nangyari, mga kaibigan, the committee vote was the first time an impeachment complaint was deemed to be sufficient in substance, no? Since the Arroyo presidency. Tapos, ano na nangyari? Tingnan natin. Okay. Tingnan natin yung on September 13, Gutierrez filed a petition for certiorari. Ito yung ginawa ni Sara, guys, no? Ito exactly yung ginawa ni Sara, no? Na nag-file siya ng petition for certiorari and prohibition to the Supreme Court. So, ito yung ginawa ni Sara to stop the impeachment proceeding against her. Gutierrez cited the 1-year ban. Oh, guys, ito yun, exactly ginawa ni Sara, no? Gutierrez cited the 1-year ban, hearing more than one impeachment proceedings. Tupas said that in a previous decision, the Supreme Court allowed 2 separate complaints initiated at the same time. The next day, the court granted Gutierrez a status quo order. All parties should observe the conditions prior to the proceedings, thereby suspending impeachment proceedings against her. So, mga kaibigan, no, sinuspinde yung impeachment dahil inayunan nila si Gutierrez, no, tungkol dito sa 1-year rule bar. Kasi nga, 1-year rule ban, kasi nga nagkaroon nga ng dalawang magkasunod na impeachment. So, pagdating dito, the representatives protested the status quo order with Akbayan Representative Walden Bello, saying that that it is an interference with the prerogative of a co-equal branch of government. So ito na, mga kaibigan, no? Adding that only Congress can promulgate its own rules on impeachment, no? So, yan, mga kaibigan, nag-protest, no, yung Akbayan. At sinabi nila na hindi pwede, co-equal branch of government tayo, Kongreso lang ang may karapatan, no, na mag-promulgate ng sariling rules sa impeachment. So ito, mga kaibigan, no, Liberal had earlier said that while it respects the court's decision, the House of Representatives will proceed with its impeachment proceedings. So, itong mga kaibigan, nasa panahon po ni Merceditas to, hindi po nila sinunod, no, yung sinabi ng korte, no, ng Supreme Court. Hindi nila sinunod ng House of the Representative, hindi nila sinunod yung sinabi ng Supreme Court. Sila po ay nag-proceed, no? Sabi po dito, while it respects the court's decision, the House of Representatives will proceed with its impeachment proceedings. The move was seen to benefit Gutierrez and former President and now Pampanga 2nd District Representative Arroyo. Yan. So 5 months later, February 15, 2011, the Supreme Court dismissed their status quo order, thereby effectively allowing the House Committee on Justice to proceed with the impeachment, said court spokesperson Midas Marquez. So, mga kaibigan, no? There were 7 justices concurring, 5 dissenting, and another 2 concurring on allowing the first of the complaints from proceedings. Justice and blah, 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 no? So, ito, mga kaibigan, Marquez said that while there were 2 separate complaints, there is only one proceeding. The court ruled that since Gutierrez can still file an answer, hence there was no violation of due process, no? Yan. So, anong sabi dito? Mga kaibigan, kahit daw merong dalawa, no, na separate complaints, isa lang naman daw ang there is only one proceeding, no, mga kaibigan. So walang nag-violate doon, no violation
of due process. So, ibig sabihin, katulad din ng nangyari sa Kongreso, mga kaibigan, merong 3 nauna, no, na impeachment complaint, pero hindi naman yun inaksyonan, hindi naman yun ni-refer, at hindi naman yun nakarating sa opisina, no, ng House Speaker. Hindi naman, kumbaga, wala lang, hindi nila inaksyonan, no? So, kaya walang nangyari doon, mga kaibigan, na yung sinasabi ng Supreme Court na lumabag daw. Walang ganong nangyari, no? Kasi ayon naman po sa rule, no, sa Constitution, kapag may naghain, no, ng impeachment at hindi naman yan not initiated, no, at hindi naman ni-refer, wala. Kasi may naghain lang eh. Natural, meron talaga magkakain. Pero kung hindi mo naman yan inumpisahan, no, na aksyonan, at wala ka namang ginawa sa impeachment complaint na yan, hindi mo masasabi na may paglabag yan sa batas, di ba? Kasi kung titingnan natin, mga kaibigan, ano na lang mangyari kung merong maghain ng mga bogus? Katulad ng sinabi ko kanina, anong mangyari kapag yung mga kakampi halimbawa ni Sara Duterte, maghain sila ng mga bogus na impeachment na mababasura lang kasi bogus na eh. Wala namang walang dating, hindi tatalam. Gawa-gawa lang nila para lang makapaghain, para lang ma-meet nila yung standard na magkaroon ng technicality patungkol sa 1-year ban, no? 1-year rule ban na tinatawag. So, ang gagawin na lang ng mga kakampi, maghahain na lang sila ng mga bogus impeachment. Kung gano'n naman pala, di ba? Kaya nga, mga kaibigan, marami pong nagsasabi, hindi po pwede yan. Yung sinasabi na yan ng Supreme Court, hindi yan po pwede. Kasi kung titingnan natin yung ruling na ginawa nila, mga kaibigan, 2011, mga kaibigan, no? Hindi naman ganyan eh. Yung sinasabi ni Bukoy, no, yung spokesperson ng House of the Representative, yun ang tama. Kasi ang pinaghuhugutan nila ng kanilang guidelines, no, yung guide nila ay yung mga inilabas din na mga ruling ng Supreme Court. Ngayon nakakapagtaka, bakit binabali ng Supreme Court ang kanilang mga naunang ruling dahil lang dito kay Sara Duterte? Ang tanong natin, kung hindi ba ito si Sara Duterte, the same ba ang gagawin nila? Babaliin din ba nila yung dati nilang mga ruling? Yan ang tanong natin, mga kaibigan, no? Babaliin ba ng Korte Suprema yung mga dati nilang ruling? Kasi ang House of the Representative ay doon nag-i-stand. Yun ang guidelines nila. Yung mga dating ruling ng Supreme Court, yun ang ginagamit nila. Pagkatapos ngayon, biglang ang Supreme Court, iniba nila ang kanilang ruling. Ano yun? So, kung titingnan natin, pati yung mga law student nito, magkakaroon ngayon ng kalituhan. Kasi pinag-aaralan nila yan eh. Magtataka ngayon sila, bakit biglang nagbago? Ganito dati ang ruling ng Supreme Court. Bakit ngayon bigla nilang iniba nung si Sara Duterte? Parang nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng pag-iisip na, bakit iniba nila yung ruling nila? Dahil ba gusto nilang isalba ang Vice Presidente? Kaya mga kaibigan, hindi mo talaga mapipigilan ang taong bayan na mag-isip or pag-isipan ng masama ang Supreme Court. Hindi nila tayo kumbaga masisisi na mag-isip ng masama sa kanila kasi ayan na yung ruling nila 2011 eh. Pagkatapos ngayon biglang binago nila.
'Di ba mga kaibigan? Gano'n 'yun. Basahin niyo yung Supreme Court ruling. Ang ginawa nila sa mga na-impeach na mga opisyales. Basahin niyo para malaman niyo na pagdating ngayon kay VP Sara Duterte, binalewala nila yung kanilang sariling ruling at gumawa sila ngayon ng panibago. So, obvious na obvious. Parang kitang-kita natin yung pagsasalba kay VP Sara Duterte. So, totoo ba so, para tuloy masasabi natin na may katotohanan siguro itong balita na kumakalat bago pa man nag-declare ng desisyon ang Supreme Court, bago pa man sila nagdeklara ng kanilang desisyon, kumakalat na 'tong mga mga balita na 'to, na umano'y pangungunahan ng 12 justices ng Korte Suprema na itinalaga ni dating Pangulong Duterte at ang ponente raw ng desisyon ay si Justice Marvic Leonen na itinalaga ni Pinoy. Marahil para bigyan ng kunwari ay credibility sa mata ng mga dilawan or oposisyon. So ito may mga impormasyon na ang Korte Suprema ay magdideklara na hindi constitutional impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So ilang araw na ito kumakalat sa social media, sa mga Viber, sa mga private messages. Ilang araw na yan kumakalat. Alam na ng taong bayan at mukhang alam na rin ni VP Sara Duterte. So, ano yan? May under the table ba? Meron bang deal? Magkano ba? Nagtatanong tayo dito mga kaibigan. Kasi kumakalat na ito before pa. No? So kung totoo yan mga kaibigan, grabe ha. Nakakatakot na talaga. Nakakatakot na talaga manirahan dito sa Pilipinas. Kasi ibig sabihin mga kaibigan, nabibili na ang Korte Suprema. Napaka-dirty ng gawaing ito mga kaibigan, na kahit ang Korte Suprema ay nabibili na ng mga Duterte. Tatanong tayo dito mga kaibigan, ganun ba karami ang kanilang pera para bilhin pati ang Korte Suprema, para iayon ang desisyon sa Vice Presidente? Pag ganito to, mga kaibigan, nakakatakot na talaga manirahan dito sa Pilipinas. Na kahit, halimbawa, ikaw, aakusahan ka na lang basta-basta, wala kang kasalanan, babayaran yung mga judges para lang mailagay ka sa jail. Nakakatakot na to mga kaibigan. Wala nang rule of law kung ganito. No? Kaya nga mga kaibigan, para sa akin dapat yung Pangulo natin makialam na rin dito, no? Makialam na rin si PBBM. Masyado kasing mabait yung Pangulo natin at ginagalang niya yung equal branch no ng government, ginagalang niya at hindi siya nakikialam. Pero kung ako dito ang Pangulo, mga kaibigan, makikialam ako dito at papaimbestigahan ko ito. Bakit? Bakit kailangan to paimbestigahan? Kasi mga kaibigan, maaga pa lang kumakalat na to. So may something dito mga kaibigan. May something dito. Hindi ito yung normal, no? Hindi ito yung normal na nagdesisyon. Tsaka magtataka ka mga kaibigan Korte Suprema, nagdesisyon agad-agad. At during the time pa, mga kaibigan, na walang mga pasok ang gobyerno. There's something, di ba? Parang talagang gusto nila na ihabol talaga sa SONA. Kaya mga kaibigan, hindi masisisi ang taong bayan kung mag-iisip ng masama or kung mawawala ang ating tiwala sa Korte Suprema dahil sa nangyayaring ito. Kaya naman sinasabi ko talaga mga kaibigan, kaya talagang tama lang na sa dahig sa ICC litisin si Duterte. Dahil pag dito, walang mangyayari. Talagang
ah, pera-pera lang ang usapan, 'di ba? Yun yun mga kaibigan. Kasi kumakalat na ito, na balita, wala pa yung ano, yung, pagproklama ng Supreme Court na unconstitutional. Alam na ito ng maraming tao. Na-i-vlog na rin natin, 'di ba? So, grabe 'no? Nakakatakot mga kaibigan kapag ganito na, 'no? Nakakatakot talaga. Kasi ibig sabihin, wala, pera-pera na lang pala, nabibili na pala ngayon ang Korte Suprema, nabibili na. Grabe 'no? Katakot 'to. Hindi ito normal guys. Nakakatakot ito talaga, sa totoo lang. Wala na tayong rule of law pag ganito. Nakakatakot. Kasi, ay, pinaglalaruan na lang nila yung ano, pinaglalaruan na lang talaga nila yung ano, yung